Bilang mga magulang, may mga pagkakataong lumalaki ang ating mga anak ng may hindi magagandang pag-uugali, hindi sumusunod, tanging sarili lang nila ang iniisip at walang respeto sa kabila ng ating pagmamahal at pagiging mabuting magulang. May mga magulang na may anak na napapariwara dahil sa droga, krimen, at immoral na gawain. Hindi madali para sa isang magulang ang magkaroon ng anak na suwail. Sinasabi sa Kawikaan 22, versikulo 6 na, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumandaman siya, ay hindi niya hihiwalayan. Kaya importante din po na ang asawa natin ay may paniniwala at takot sa Diyos. Dahil kung hindi, malaki ang magiging epekto nito sa ugali ng ating mga anak sa paglaki. Napakadali para sa kanila ang maimpluwensyahan ng mga tao sa kanilang paligid habang lumalaki, bukod pa sa mga nababasa at napapanood nila sa media. Kaya kailangan lagi nating ipanalangin ang ating mga anak, hindi lang para sa kanilang kaligtasan, kundi para na rin magkaroon tayo ng kapayapaan bilang magulang. Ano man po ang nararanasan nating paghihirap bilang magulang at ano man po ang nakikita nating hindi magagandang pag-uugali ng ating mga anak, isang bagay lang ang magbibigay sa atin ng kapayapaan bilang magulang. Ito po ay ang pag-aalay natin sa kanila sa Diyos, sa pananalangin at paghawak sa mga binitiwang salita ng Diyos sa atin. Ngayon po ay ipanalangin natin ang ating mga anak. Kung handa ka na, sabayan mo ito. Ama, sa pangalan ni Jesus, dumudulog po ako sa inyong harapan ngayon bilang isang magulang na nagmamahal sa kanyang mga anak. Panginoon ko, salamat po at nariyan kayo para makinig sa aking mga panalangin. Nagpapasalamat po ako sa inyo sa pagpapalang magkaroon ng anak. Alam ko po, Panginoon, na ipinahiram lang po ninyo sila sa akin bilang magulang nila sa lupa. Unang-una po sa lahat, Ama, hinihiling ko na turuan ninyo ako kung paano maging mabuting magulang para sa kanila. Patawarin mo po ako sa mga pagkakataong hindi ko nagampanan ng tama ang aking pagiging magulang. Alam ko man ito o hindi. Gabayan po ninyo ako sa tamang paraan kung paano sila palalakihin ng tama at naaayon sa inyong mga salita. Hinihiling ko po, Ama, na kayo ang magturo sa aking mga anak, gaya ng sinabi ninyo sa inyong banal na salita, para sila ay maging payapa at magkaroon ng maunlad na buhay. Turuan mo po silang magkaroon ng galang sa amin bilang kanilang mga magulang upang maging kalugod-tugod sila sa inyong paningin at magkaroon ng masagana at mahabang buhay. Alisin niyo po sa kanila ang ugaling mapagmalaki, masuwayin, hindi marunong magpasalamat at hindi banal. Bigyan niyo po sila ng pag-ibig at kabutihan sa kanilang puso at turuang magpakumbaba sa awtoridad. Turuan niyo po silang ibigin kayo at hindi ang kalayawan. Patatagin niyo po ako sa aking katuwiran sa pagdidisiplina sa kanila at bigyan ng pag-asa ang aking puso, lalo na sa oras ng paghihirap ng kalooban. Panginoon, kayo po ang magdisiplina sa aking mga anak kung sila hindi nakikinig sa aming pag-uutos na ayon sa inyong kautusan. Kung sila'y lalaban sa amin at kami saktan,
Kayo po ang gumawa ng paraan para maahon sila sa kapahamakan na dulot ng kanilang mga kasalanan. Ama, ilayo niyo po ang aking mga anak sa kahihiyan at kasalanan. Ilagay niyo po sa kanilang puso ang mga pinakaimportanteng bagay sa buhay, ang pagmamahal sa pamilya at sa inyo. Iligtas niyo po sila sa kapahamakan, sa mga maling desisyon nila sa buhay. Ilayo niyo po sila sa masasamang impluwensya at di mabubuting kaibigan. Ilayo niyo po sila sa droga at masasamang bisyo. Bagkus po ay bigyan niyo sila ng mabuting pag-uugali at respeto sa magulang. Ipinapanalangin ko po, Ama, na maging malusog ang kanilang mga pangangatawan at maging maayos ang kanilang pag-aaral. Pagkalooban niyo po sila ng magandang pagkakabuhayan at paunlarin ang kanilang buhay. Biyayaan po ninyo sila ng mabubuting asawa na may pagmamahal sa inyo, una sa lahat, upang makatulong nila sa tamang pagtataguyod ng pamilyang makadiyos. Sa aming pagtanda, Panginoon, bilang magulang, naway itrato nila kami ng may pagmamahal sa gitna ng aming kahinaan at pangangailangan dulot ng katandaan. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan at pagkakaloob ng aking mga kahilingan para sa aking mga anak at buong pamilya. Ang lahat ng kapurihan ay ibinabalik ko sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen.